Ay magandang hapon po sa lahat, no? Time is now 4:04 PM. At ang ating pag-usapan po ay patungkol po diyan sa nangyayari diyan sa Davao City, lalo na yung standoff or patas or tabla na posisyon, hindi malalaman kung sino mananaig, yung pulis ba o yung KOJC o yung kasapi ng KOJC. So, sa ngayon po, pang-sampung araw na sa ngayon at wala pa rin tayong narinig na magandang development kung andyan ba si Kibuloy o wala. So, yan po ang pinaka-problema natin. Problema natin, problema din ng pulis. Kaya lang ang pinaka-problema dito is we are getting out of bounds. Ang target po natin dito ay katarungan. Pero mukhang walang katarungan na nakikita ako sa sitwasyon na ito. Ang nakikita natin, sinasabi ng pulis na magkakaroon, ginagamit po nila daw ay mga heartbeat detector. So sinasabi nila, gusto nila papalabasin sa mga mamamayan na lalo na karamihan sa mamamayan ay naghahabol na mahuli si Mr. Kibuloy para naman maililitis na siya sa mga kasong sinampa laban sa kanya. So ang kasong kinakaharap ngayon ni Kibuloy at sa kanyang mga kasama na si Ingrid at saka sino yung isa? Si dalawang magkakapatid na Canada ang apelyido. At ang si Pauline Canada ay nahuli na. So si Crescencio pala, si Crescente Canada. So tatlong Canada ang apelyido, magkakapatid. At si Manes, si Celine Manes, so pang-apat, sinong isa? Jack, si Jackie, yung isang Jackie mamaya, maalala ko. Anyway, ang importante dito is dapat matapos ng standoff na yan. What is important to the citizens is right now justice. So kung justice po ang hinahanap natin, dapat sa totoo lang obligasyon ng bayan is obligasyon ng pamahalaan natin na maghanap ng justice para sa atin pong mga mamamayan, para sa mga biktima. So parang nangyari, failure po ang Philippines, no? Failure po ang Philippines in the sense that until now, we have never seen any attempt, no? Good attempt, big attempt, as big as Kibuloy's on the hunt for Bantag. Bakit si Bantag hindi hinahanap? Si Bantag po ay marami na kaming ebidensya, sapat na pong ebidensya namin, at kung matapang ka Bantag, you are just like another Kibuloy. Mas masama ka lang si Kibuloy sa'yo. Kung talagang ini-insiste mo, kasama na yung mga Banateros brothers, nag-insiste ka na ikaw ay inosente, hinahamon kita, sumuko ka, at patunayan mo na ikaw ay inosente. O di kaya, patunayan mo na ibang tao na may nag-utos sa'yo at I am willing, kapag gano'n ang sasabihin mo, may tao pa sa likod mo. Sinisiguro ko sa iyo, Mr. Bantag, ako mismo mag-assure sa iyo, ako mismo makikiusap. Makiusap ako sa pamilya Lapid at saka sa prosecutors na gagawin kang state witness. At kung magawa ka ng state witness para makulong yung talagang mastermind, kung may iba pang mastermind maliban sa iyo, ang problema lang nagtatago ka. Nagsasabi ka hindi ikaw, pero ayaw mo naman humarap. Yan ang pinaka-problema sa iyo, Bantag. Ganon dito si Kibuloy. Pares lang kayo mentalidad. Ganon din si Alice Go. Nakaalis na, nakago pa. Ayun. So anyway, ang pag-usapan natin sa ngayon ay hindi, sabi nga ni Raul Salazar, hindi na po biro ito. 10 araw na po sa ngayon ang lumipas. Kung inukupan ninyo, kung ako naman, ang opinion ko, talagang nandyan siya, kung talagang alam nyo nandyan siya, ay hindi aabot yan ng 3 araw, 1 araw lang, kuha ko na yan kung ako yung pulis. Yung problema is,
naghanap pa kayo ng sinasabi niyo, meron pa kayong mga detectors. So, kung talagang meron yan, hindi aabot na 10 araw yan. Bakit? Tinitingnan ko ang drone shot ng 30 hektaryas na propiedad. Andun lamang kayo nakatutok sa kung saan ang tinatawag na katedral. Wala nga kayo ron sa tinatawag na sa tinatawag na kingdom. Doon kayo sa katedral. Doon kayo nagtututok. So ngayon, kung nagtututok kayo doon, sabi nyo, doon kayo, hindi na makikita ng mga nasa labas na nagdidrill. So, yan po ang ginagawa nila sa ngayon ng mga pulis. Total, mga officer and gentlemen naman kayo, be prepared to accept defeat kung talagang hindi nyo kayang ipatunayan sinasabi ninyo. And mind you, nais ko lang din banggitin sa inyong lahat, pati na si Benhar Abalos, Secretary Benhar Abalos, tatakbo ka pa namang senador, pati si Secretary Boying Rimulya, lahat kayo. Pati naman si Bongbong Marcos, pati yung mga Solicitor General ninyo, challenge ko kayo na panindigan ninyo yan. Kasi kung ako naman tanungin ninyo, challenge ko kayo na mapatunayan ninyo na meron kayong ang pulis ninyo ay may personal na alam na nandyan si Kibuloy. Kasi kung hindi nyo mapatunayan na nandyan si Kibuloy, personal na alam nyo, marami po, kawawa po yung mahigit 4,000 pulis. Kawawa po yun. Bakit ko po nasabing kawawa? Simple lamang po, nagbanta na po yung mga abogado ni Kibuloy na sasampahan nila ng criminal at administrative cases ang lahat ng pulis. So kung ganun po mangyari, ladies and gentlemen, hindi po makakaretiro ang mga pulis na may kaso. At kung hindi sila makakaretiro, nang dahil lamang sa kapritso ng mga kanilang pinuno na nagsasabi na nandyan si Kibuloy, bagay, pwede na sabihin ni depensa, sumusunod lamang kami sa utos. But then, it's another thing. Kapatunayan mo pa rin yan. Kailangan pa rin magdusa ka, mag-antay ka kung halimbawa magre-retiro ka na sa edad na 56. Antayin mo pa ang ilang taon, 5 taon, bago mo makuha ang iyong pension. Ganon po mangyari niyan. Kaya mga pulis, kayo nakikinig sa akin, be careful. Kung alam nyo ang utos ng inyong boss o ng commander sa inyo ay talagang illegal, do not follow. Sundin ninyo yung ugali ni Joby Espinido na hindi niya sinusunod ang utos sa kanya kung ayaw niya. Ganon lamang po ang gagawin yung mga pulis dyan. Hindi ko kayo pinapaalis dyan, bagkos panindigan ninyo. Mas maganda panindigan nyo kung talagang alam nyo na nandyan. Ang nais ko lang sabihin, sina-challenge ko kayo, total nagsasabi kayo na pwede yan, then magtatagisan tayo ng talino. Hindi po pwede na papasok ka sa lugar ng may lugar, bahay ng may bahay, na dahil lamang mag-aaristo ka at ang hawak mo lamang ay warrant of arrest o di kaya alias warrant of arrest. Basta hindi mo nakita ng personal ang iyong huhulihin ay nandyan. Tandaan niyo po, sa anumang mga bagay, lahat po ng mga usapin, basta patungkol sa krimen, pwede ka manghimasok sa mga bahay ng pribado, basta may personal ka na alam. Hindi po pwede rito yung reasonable na o di kaya probable cause. Hindi po pwede rito. Kapag probable cause lamang ang pagbasihan mo, ibig sabihin, hindi mo alam na nandun yung tao. So ngayon, anong babasihan mo? Halimbawa, may testigo ka, ibig sabihin, hindi mo nakita. Ang testigo ginagamit mo. Halimbawa, meron kang heartbeat detector. Tingnan natin, hindi po yan personal knowledge ang heartbeat detector. Bakit po nasabi ko? Dahil po, ang heartbeat detector ay, kung totoo man yan, na narinig ko kay Bagong Lipunan, kay Kakaloy, na
Dahil electronic engineer siya, sabi niya, pwede meron daw device o makina na gano'n na magagamit para ma-detect mong heart. But then, it is another matter kung i-determine mo na yung heartbeat ba na ma-detect mo, si Kibuloy ba yun? Si Simanis ba yun? O kung sino ba yun? Kasi sinasabi ninyo, walong heartbeat ang na-detect ninyo. Kung 8, sino yung iba? Kasi kung 8, 5 lang ang akusado na nandyan. So, sino yung 3? Yan ang hirap. Panay kayo presilis. Marami na kayo mga vlogger na pumapabor sa inyo na naluluko ninyo. Sumusunod-sunod sa inyong mga pronouncement. But then, ladies and gentlemen, if you really know na nandyan, it will not take you 24 hours in order to find. Ganun lang kasimple po. Ibig sabihin po, bago kayo pumasok, may time po kayo mag-research muna bago pumasok. Sana bago pumasok, ngayon lang kayo maghahanap ng building plans, si Benhar Abalos. Ano ka ba? Abogado ka, magaling kang abogado. Ateneo graduate ka, nagtuturo ka sa UP College of Law. Bakit hindi nyo naisip na bago pumasok ang pulis, nakuha nyo na dapat ang plano ng building mula doon sa City Engineering's office. Dapat nakaprepare na kayo lahat na makina bago ko pumasok. At dapat, kung ako naman sa General Torre, ang gagawin ko po dyan, simple lang. Maglalagay ako ng plain clothes na hindi pulis ang makikita mo. Kundi, magmamatyag in 1 month's time. Walang aalis. At mayroong mga teleskopyo na sikreto. Ganong gagawin ko. Kasi imagine sa isang buwan, imposible namang hindi lilitaw si Kibuloy. O di kayo gawin mo na 6 na buwan. Ganon lang. Sundin ninyo ang ginawa ng mga Central Intelligence Agency ng USA nung hinanap nila si Bin Laden. Nung hinanap nila si Bin Laden, 10 taon nila bago natagpuan. Kasama na dyan ang ginawa nila na hindi ko makakalimutan na nung nag-trace sila kung saan si Bin Laden, isang telephone number lamang ang kukunin nila. Nagbayad sila ng isang Porsche sports car na worth kung sa peso pa, 25 million pesos. So dapat ganun ang trabaho ninyo, hindi na bigla-bigla. Wala talaga professionalism ito mga pulis. Ang problema po kasi sa inyo, mga opisyal, mga general dyan, binubulsan nyo kasi ang confidential fund. Kaya hindi magiging epektibo mga pulis, hindi kayang hulin si Bantag, hindi kayang hulin si Kibuloy, hindi kayang hulin si Alice Go. Yan ang pinaka-problema sa inyo dyan. Aminin nyo na, inamin na po ni Joby Espinido sa hearing doon sa Quad Committee na kahit piso walang binigay na confidential fund sa kanya noong siya ay nagiging hepe ng Albuera nung nakipaglaban siya sa laban sa mga drogista hanggat na napatay sa operation niya yung pinakasikat na mayor ng Osamis City na si Aldong Paruhinog at 15 pang iba. Siya po ay ni 5, wala pong binigay na pera sa kanya. Pero nagiging creative na lamang siya at kumuha siya ng source sa ibang pamamaraan ng pundo para magamit niya na makapaikot siya. Kailangan kasi niyan para mahuli mong tao. Kung ako, para mahuli kong tao, una, alamin ko kung saan lahat ng posibilidad na lugar siya. Kung makuha ko na lahat ng lugar kung saan siya, ang gagawin ko ay kukuha ako ng mga tao na pupustihan ko sa loob ng 6 na buwan. Para na may palitan man pero walang tantanan. Diri-diretso may kasamang Kasi ganun ginawa po ng mahigit 1 taon na ginawa ng CIA. Nung natunto nila nandun na pala sa Pakistan si Bin Laden, yun, umupas sila ng malayo na bahay at doon sila teleskopyo. Dapat ganun ginagawa nyo, hindi yung kara-karaka, pasok kayo tapos mag-anunsyo kayo, maghanap kami ng plano. Bakit nung una, bago kayo pumasok din, kinuha? Tapos magdadala-dala kayo, magbibitbit kayo, ngayon lang kayo magbibitbit na kung ano-anong ekwipo. Ay, nako. Ang una kong problema dyan, kung wala kayong personal knowledge dyan,
Delikado kayo dyan. Wala pong iba. Imagine niyo kung bahay niyo yan. Ikaw ay, anak mo halimbawa ay may warrant of arrest. Papayag ka ba na ikaw ang tatay na bigla na nang papasok ang pulis? Hindi ba nila alam? Kung babang alat samba na lang sila, hanapin lang yung anak mo? Papayag ka ba? Oh, kahit si Congresswoman Jinky Luistro, sa panahon na yung kanyang mister ay wanted, hindi rin yan papayag. Wanted sa 2 kasong rape ang asawa ni Jinky Luistro. Hindi nagkakaiba. Ang pagkakaiba lang nila ni Kibuloy, ang kay Jinky Luistro naman ay talagang inosenteng mister niya. Si Noel Luistro na Noel Beatrix Luistro na mayor ng Mabini, Batangas. Napanood ko yung kwento niya. Iba po sa kanya, iba kay Kibuloy. Ang sitwasyon naman kay Kibuloy, nagsalita ang isang sa mga maraming biktima at napakinggan ko at ang kanyang sinabi ay talagang mapapabilib ka sa totoong kwento kasi babae siya, bata pa, nung nirape siya, at kung hindi totoo po ang kinikwento niya, ay sisirain lamang niya ang sarili niya na reputasyon. Kaya ano ba? Bakit nagsalita yung babae? Dahil masisira, kahit na masira ang kanyang reputasyon, ibig sabihin po, sa batas ng ebidensya, tinitingnan po yan. Pinapalagay po yan na nagsasabi ng totoo sapagkat ang hinahabol ay katarungan. Wala pong babae na hindi totoo ang kwento na papunta sa Senate at magsalita ng gano'n. Kahit sabihin natin may pera pang binigay. Unang-una nakakatakot kung paano mo gagawin ng kwento. Paano mo bubuuin ng kwento. Pangalawa, naobserbahan natin tuloy-tuloy ang kwento. Hindi mo makita nag-aatubili, nag-iiwas, dire-diretso ang sagot, simple ang mga sagot. Kaya naniwala talaga ako, hindi lang ako naniwala diyan, marami na naniwala na totoong guilty diyan si Kibuloy. Ang problema ko lang dito ay yung mga gawain ng mga tao ni Bongbong ay hindi ayon sa tama. Unang-una, nag-umpisa na nag-ugat ito sa pera eh. Yung confidential fund kasi imbis gamitin ng pulis, hindi na nagagamit dahil napupunta sa bulsa ng mga hepe. General Romel, Francisco Marbil, nasaan napunta yung mga confidential fund? O tingnan nyo ngayon, ang ginawa nyo, nagsasampung araw na kayo ngayon, bumit-bit pa kayo ng napakaraming pulis, ang laki ng gastos. Sabihin mo, 4,000 na lang ang binitbit nyo dyan. Kung 4,000, magkano ang ginagastos sa kada araw? Kung ang kain ng isang tao ay 100 piso, 3 kainan ay 300 pesos. So kung 4,000 sila, 300 times 4,000. So na magyari? 3 times 4, that is 12. So 1,200,000 ang gastos sa pagkain lamang kada araw. 10 araw na ngayon, times 10, 12 million na nagastos ninyo. Grabing gastos. Saan nyo nakukunin yan? Hindi naman pwede kukunin sa MOOE yan. Malamang dun sa contingency fund yan, kukunin nyo sa confidential fund. So, ibig gagastos ka na malaki, na ganun karami, isang buhusan, bakit kung hindi nyo lang ninyo, inisa-isa, nag-posti kayo ng tao, 5-10 tao, palibot, may kanyang gadget, magkano lang gagastusin ninyo? Uupa kayo ng bahay na doon nakatira. Kunti lang gastos. Pag nakita na monitor na, surveillance niyo, pag tama na, saka kayo bubuhos. Tapos bubuhos kayo, hindi nyo pa alam kung anong plano sa ilalim ng buildings. Ay, nako. Ginagastos, sinasayang nyo lang ang pera. Well, sinasabi ko, ulitin ko lang, hindi po pwede kung lalabas na wala kayong personal na alam, makukulong pa nga kayo lahat. Makakasuhan kayo lahat. Sigurado yung makukulong kayo lahat. Tandaan ninyo yan. Pero kung makuha nyo si Kibuloy, pwede kayong gumawa ng kwento na may alam naman talaga kami. Pero ang problema ko, mukhang
totoo na itong ginto na kwento nung araw pa na yumaman si Kibuloy dahil nakahit siya ng gold ni Yamashita. At kung saan yung kingdom, diyan niya nakita yung gold ni Yamashita. Ngayon, baka pwede mangyari. So, analisahin natin. Ito, noong kasagsagan yung mga video na pinapakita, nakita ko, hindi bababa po sa 6 na helicopter at saka aeroplano na private jet plane ang nakikita ko sa hangar. Sabihin natin, yung presyo nyo ay mahigit 1 billion pesos yun. Aeroplano pa lang, halos 1 billion na. Kung 2 aeroplano, mag 2 billion. Yung kingdom pa lang, mas malaki pa kaysa arena ng Iglesia ni Cristo yan sa Bukawi. 75,000 seaters yan at umaabot, pwede ko ma-estimate hanggang 10 billion kasi nakita ko, wala pong tunnel ako nakita. Ang nakita ko lang ay basement. Sa basement po, doon nakalagay ang pang-aircon, makina pang-aircon, mga makina ng generator sakali mamamatay ang kuryente, at iba pa na mga gamit, electrical o kung ano pang ibang gamit na nandiyan sa ilalim, sa 3rd floor pababa. So, ngayon, kung gano'n nakikita mo, pwede rin mangyari, nagagawa siya, nakita mo, hindi naman tunnel yon. Kumbaga, lagusan lang yon. Pintuan sa labas, sa kabila. Mahilig kayo mag-exaggerate ng kwento. So, ngayon, may nakita ako, wala ako nakitang tunnel sa kanilang mga video na pinakita. Ang nakita ko lang ay binutasan. So, kung binutasan, at may nakita pa ako na metal detector. Akala ko ba heartbeat detectors? Bakit may metal detectors? Ang sabi naman ni Kaloy, na vlogger na sikat, sabi niya, kasi electronic engineer siya, pwede rin po na magagamit sa paghanap ng tao ang metal detector. Ang paliwanag niya simple lang. Kasi kung may tao sa ilalim ng lupa, sigurado mayroong tinatawag na mga papasok yung hangin, papasok yung ilaw, so may kuryente. So kailangan pag may detector ka, mag-detect mo mga kuryente. Yan nga ba? Although, ito papakita ko sa inyo yung metal detector. Ito, metal detector ginamit nila. Akala ko heartbeat detector. Kung heartbeat dapat 10 araw is tulong. Ayan i-play natin. Ayan. O, 10 araw na sila, pero tingnan mo, ang nakikita dyan ay metal detector. Hindi heartbeat detector. I-rewind natin. Narinig nyo? Metal detector yun. Ayan, nakita nyo? Metal detector yan. Ulit-ulit pa. So, sa akin lang dito, ang masasabi ko lang po dito ay ganito yan. Nakita natin ngayon ang kayamanan ni Kibuloy. I-analisahin natin. Analisahin natin sitwasyon. Ang kingdom niya, 10 billion ang halaga. Ang mga helicopter at aeroplano,
mahigit mga 2 billion yun. So 12 billion na. Tapos, ang mga building niya doon sa Tamayong, 1 billion mahigit. Tapos meron pa siyang prayer island doon sa Samal Island. Sabi natin kalahating billion. So ano na, 12, 10 billion, 2 billion, plus 1, 13 billion, may 13.5 billion, tsaka may sasarangkani pa siya. Sabihin mo na lang na 15 billion ang propiedad, ang nakita nating halaga ng kayamanan ni Kibuloy. Tanong, saan ba kaya nanggaling ito? Alam ko naman, siguro conforme kayo sa akin, na kung nanggaling lamang ito sa tinatawag na ikapo ng mga tao, kahit ibigay pa ng kanilang kayamanan, kaya bumili ng ganon? Tingin ko hindi kaya. Okay, pag-isipan natin. Halimbawa, ginagamit siya ni Digong Duterte na taguan ng pera para maging malinis yung kinurakot mula sa confidential fund. Pwede ba yun? O magkano confidential fund ni Duterte? Nung siya ay presidente, 4 billion sa 6 na taon, so 4 times 6, 24 billion. Pwede rin mangyari. Kung ibinigay ni Duterte lahat sa kanya. Kasi yung pera na confidential fund, kapag ginamit na ni Digong Duterte at dineklara niya na ginamit siya sa confidential fund, hindi na siya hahanapan ng kung anong paliwanag. General statement na lang ang liquidation niya at hindi na siya hahanapan pa. So, ngayon, ibig sabihin, dalawang bagay. Pwede na lahat ng mga kinurakot ni Digong ay pinatabi kay Kibuloy, o di kaya pwede rin ang gold na maging totoo, kaya naging close sila ni Digong nung bata pa sila. Kasi may kwento, ako narinig, marites na kwento lang yan, na hindi yan, wala nga inaalalisa lamang natin, na nakakita ng gold ni Yamashita, yan si Kibuloy. Kaya, taga Pampanga yan, kaya hindi na umalis sa Davao City. Ganon ang isang kwento. So ngayon, lumalabas na mukhang iba yung target. Ang sa akin lang, maiba man ang target o hindi, kaya na may pakita na ninyo yung tinatawag na katotohanan sa likod ng inyong trabaho. Ito po ay nagpapatunay din na tinatabi o binubulsan ninyo ang confidential fund. So ngayon, baka naman hindi naman si Kibuloy hinahanap ninyo. Ang isa rin na nakita ko na sitwasyon dito ay talagang pinipilit yan ni BBM para susuko si Digong at ibigay kay BBM na sikreto yung pera. Pwede rin yan mangyari. Hindi ko sinasabi na yan. Sinasabi ko lang na pwedeng mangyari. Bakit ko sinasabi na pwedeng mangyari? Una, ayaw ni Bongbong na pumasok ICC, pero tinatakot niya si Digong. So, ibig sabihin, binibake, pinapainan. Ibigay mo na pera para hindi ka na namin papahuli sa sa ICC. O si Digong naman, siyempre marunong yan. Sige, ihulihin lang ako, mag-alak Kibuloy na lang yan. Ganon din ang nangyari. Kasi ibibigay niya yung pera, pinaghirapan niya. Yan ang problema sa atin. Wala tayong papuntahan, kaliwa kanan, parehong kurak. Yan ang pinaka-problema sa atin. Kaya kahit ko kayo na sa sunod na eleksyon, sa totoo lang po, lahat na ng bago, kilala nyo man o hindi ang kandidato, iboto nyo na lahat ng bago para sigurado kayo na may pagbabago. Itong usaping ito, ano lang yan hatakan, kaliwat kanan lang yan. Tapos yung mga pulis, utusan, kung sinong presidente takot, tapos yung dati nilang amo, babanatan nila. Anong sinabi naaral na pulot ko kay Joby Espinido? Tinanong siya ni Richard Gomez. Ikaw, Colonel Espinido, pareho tayong taga Leyte. Ang may problema tayo sa Leyte, yung illegal na droga at saka iba pa. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang solusyon para matanggal itong lahat ng ito? Simple lang sagot ni Joby Espinido. Sabi ni Colonel Joby Espinido, simple lang po yan, sir. Siguraduhin nyo lang ang pulis. Ang pulis ay hindi kurakot at tatrabaho. Pag ang pulis tatrabaho at hindi papayag at hindi makisakay, hindi makiuo sa mga politiko, sigurado po wala na pong mga illegal na nangyari.
Bakit po, sir? Kasi napatunayan ko na nung inassign po ako sa San Miguel, sa Samar, ay natanggal ang lahat. Kasi si Espinido, ang tawag ko sa kanya ay mayor killer. Pumunta sa Ormoc, PO1 pa lang siya, nahinuli niyang mayor doon, si Eric Codilla, dahil sa illegal logging. Napunta na naman siya doon sa Albuera Leyte. Ayun, si Kerwin at tatay ni Kerwin Espinosa, pinakulong niya. At pinatay lamang ng iba dahil nakuha na ni Joby Espinido ang lahat ng mga tseke na binigay sa mga general ng pulis at binigay ito, nakikiayon na ito si Mayor Rolando Espinosa, pinatay ng mga general sa pamamagitan ng CIDG ni Marvin Marcos, Colonel Marvin Marcos. Sayang. Kaya sa sunod na hearing, abangan natin yun at ibibigay ang mga detalye, ibibigay ng mga tseke na binigay kasama dito mga sa Ormoc pa lang siya, no, sa Ormoc. Sinabi niya, kinasuhan niya mahigit marami, pati hepe ng pulis niya kinasuhan niya, deputy kinasuhan niya. Sana kung ganoon kayo lahat ng pulis niya. Sa totoo lang, ako ilagay niyo ng pagka-hepe. Sa totoo lang, sa loob ng 6 na buwan, kaya ko nang hulihin si Kibuloy, si Bantag. Basta ibigay mo sa akin ang confidential fund. So ngayon, ito lang po ang ating nakikita. Huwag na tayo magtagal-tagalan pa kasi kayo sinususpitsan na kayo ng tao na iba yung tinatarget ninyo. Hindi na si Kibuloy ang hinahanap ninyo. Okay, magtatawag na lang ako. Pero ang problema lang, sa totoo lang, lahat na, kahit tinatanong ko, pinapakinggan ko si Arlene, mukhang, sabi niya, ang katwiran ni Arlene, mukhang nabago ng plano. Well, ako naman ay binibigyan ko pa rin ng hope na makikita ng pulis si Kibuloy. Sana para matapos na yan. Pero ang problema ko is yung ganito, tumatagal na. This is now an indication na hindi talaga totoo yung inyong ginagawa dyan. Next is, kung hindi po totoo yan, ibig sabihin, talagang naniniwala na ako na wala kayong personal na alam na nandyan si Kibuloy. Ladies and gentlemen, the only legal way for a police officer to enter a house of a suspect of a person who has warrant of arrest is if that police officer has personal knowledge. He saw by his own eyes na andun ang akusado, sa kanya pwedeng pasukin. Pero kung hindi niya nakita, kung ang informante lang kaya ngang mahawak niya, pumunta sa korte, humingi isa ng warrant to break open o di kaya search warrant. That's the only way. There's no other way. Ito ganito, wala kayong search warrant, wala kayong break open order, bigla lang kayo papasok. Dapat, bago kayo pumasok, kumuha muna kayo para walang sabit. Anong klaseng operation ninyo? Nagaling-galingan kayo. Tapos ano ba pinag-aralan nyo? Sa Ateneo pa naman graduate si Secretary Abalos. Sa UP naman graduate si Boying Rimulya. Bakit hindi nyo pinag-isipan ng maayos yan? Kung ako ang sekretary niyan, walang sabit lahat ng galaw ko dyan. Ganun lang kasimple. Because of that, lack of personal knowledge, hindi nyo magagamit ang probable cause. Mind you, probable cause can only be allowed if you have an order allowing you from the court. Okay? So that's all na lang. So naimbag na malim sa mga kapsat ko, Romel Bingson, Dr. Todo Bunyog, Operation Palpak yan, kulang sa planning. Tama ka. Biro mo, ngayon pa lang sila maghanap ng plano ng building. Ay, nako. Hubita Karukan, good morning to Todo Kausing for Senator Attorney Inso Bunyog Party List. Marami pang equipment ang pinapasok. Ibig sabihin, hindi po nila alam. Ngayon pa lang sila napasok ng equipment. Ay, nako. Tapos kumanta pa ito si Marbil. Kumanta. Kung sa Ilonggo pa, libagon. Kung sa Cebuano pa, yabag. O kung sa Tagalog, wala sa tono, kanta. Kumanta pa kayo. Tapos sabihin mo to inspire your people. How can a person be inspired kung out of tune ang kanta mo? Sige nga. Ano ka naman, Marbil? Mike Fickelson, matagal na yung 10 araw naghalugog. Kutsaga na naman to. Sabi 30 hectares, pero isang building na pinupuntahan, yung katedral lang, wala nang iba.
Tapos kabo, ipa-activate ang incident command system. Ay, hindi ko alam kung ano silang style nila. Learns busy, na imbag na malim, maray na hapon, sa mga kwangko, tapos sa mayap agat panapon, mayad nga hapon sa mga karaya, maupay nga kulop sa mga waray-waray. Tubita karon ka abi mo toto kausing kagabi, naisip ako na dapat hanapin ang ano one year dyan at ang architect na nag-design ay engineer pala. Alam mo, sabi na, bago sila pumasok, kinausap na nilang engineer tsaka architect. At saka hanapin din ang lahat ng mga ang nakakalam talaga niyan yung mga foreman. Kasi ako, engineer ako eh. Ang nakakalam talaga yung foreman na kinuha ko kasi sila magtatrabaho. Kami mga engineer, mag-supervise lang kami. Lagi pa kami wala sa site. Kayo pa uso cellphone. Pakita cellphone. O sige, wag mo ganunin. Hanggang ipatong mo ang hollow block na ganun. Ganun lang kung nangyari sa ngayon. Si Jess Aliga, tama po, Dr. Tuto Kausing. Ay nako, kung ako pa naging happy nito, Giovanni Lero, nagmamadali po sila. Nagmamadali, lalong tumatagal. Yan ang nangyari. Tapos si Raul De Leon Jr., marami pang equipment pinapasok. Si Ruel Kaagbay, si Ricky Pagoyo, magandang hapon, Idol. Harold Palubio, Joy Para, Sir Tony, saan po si Mayor Kapil? Si Mayor Kapil, malapit na yan, matitimbog. Kasi lumabas na po si Cassandra Leong. Yan ang magpipin down sa kanya. So, Ryan Lapitan, ask Arlene. Si Arlene, Arlene, turuan mo nga ako kung ano meron dyan kasi hindi ko naman alam yan. Problema, kayo lang nakakalam. Raul De Leon kanya, nga nabansin ko itong Kausing, he is singing the tune of Isinimina. Hindi po ako DDS, hindi ko po Isinimina, hindi rin ako BBM ha. Tandaan nyo yan, I am only faithful to truth. Faithful to the laws. I don't care kung sino ang dapat i-depensa ang katarungan. I may not like your face. I may not like your words. But I will defend to death your right. Ganun lang kasimple lang yan. Magpalit na ng bagong muka sa Senado, iboto na lahat bagong muka. Saan dapat lang? Binben, matagal na kwento yan kay Pacquiao tungkol sa nakuha niya ginto. Kaya di na siya umalis. Sa tingin ko, totoo yan eh. Sa tingin ko lang kasi unang-una, the only way na makabili ka ng maraming eroplano ay helicopter, makapatayo ka ng ganong kalaki, ay kailangan super billionaire ka talaga. And the only way na magiging super billionaire ka ay through gold. At hindi naman papayag kung manggaling naman kay Digong yung pera na ninakaw ni Digong at binigay kay Kibuloy, hindi niya rin papayag si Digong na gagastusin niya sa ganun. Sigurado ako. Siyempre, pera ni Digong yun eh. Robert Kurob, Dr. Toto, 2025, Eva Yago, parang pro-Kibuloy. Hindi ako pro-Kibuloy Gustong-gusto ko mahuli ng gagong yan. Hindi po ako pro-Kibuloy. Kabo, bakit ganyan ang mag-analyze? Attorney, video ng taga-KOGC. Hindi po video ng KOGC yan. Video mismo ng mga pulis. Mahirap sa inyo, masyado kayong galit sa tao, hindi na kayo nakatingin sa kung anong tama. Yan ang problema sa inyo. Hello, local Vin Diesel. Ako, or Aka Oragon, have you asked yourself why Kibuloy bank accounts? Hindi ko na alam yung bank account. Hindi ko naman personal na alam. Hindi ko na personal nakita ang bank accounts. Malamang, dyan mo na nakikita ngayon sa bank accounts niya kung gaano kalaki ang yaman niya. At kung ako naman at tanongin nyo, ay sa tingin ko, nanggaling yun sa mga gold fine niya. O di kaya kasama na dyan yung mga politiko na mga marumi. Hindi natin alam kung magkano kasi Raul, hindi naman inanunsyo ng Court of Appeals kung magkano ang nilang nakuha na bank accounts. So Mike Fickelson, baka ginto o kaya baril ang hinahanap ng mga kapulisan kaya may dala silang metal detector. Yung problema, bakit sila may metal detector? Kabo, bakit ganyan na mag-analyze? Ito na video. Hindi po, Kabuha, ulitin ko sa iyo, hindi lang video ng KOJC. Mga video ng pulis na nakikita ko. Ronnie Dagal, ito FYI po, metal detector can detect guns and bullets. Yes, tama. Sigurado yan. Kaya nga, binibigyan ko rin sila ng doubt ang mga pulis bakit meron silang metal detectors.
Siyempre, sinasabi ko nga kanina, kailangan kung nandoon sa ilalim, walang kuweba yan, kundi ilalim. Na kung nandoon sa ilalim, kailangan ng hininga ng tao. So ano kailangan ng pump, electric pump para papunta. So ibig sabihin kung kailangan magkaroon ng electric pump, kailangan may mga metal gagamitin na kuryente. Kaya diyan na gagamitin ang metal detector. Kung saan ng metal na makikita nila, malamang nandun din ang tao. Skybright, this channel always paninira. Hindi pa ako ninira. Panay katotohanan lamang po ang aking binabanggit. Pasensyahan tayo. And if you do not like my analysis, then you are free to leave. The door is wide open. Good afternoon, Atty. Boss Toto. Baby Lo Zamudyo, kay di kong galing malaking halaga. Tingin ko naman, all the while I am expecting na pera ni Robin Padilla, na galing sa PDAF, pera ni Bong Revilla, pera ni Jinggoy. Kaya kita mo mga tahimik sila. O, pera din ni Lito Lapid, pera din ni pati si Amy Marcos. Marami sila dyan. Lahat sila na may mga pera para maging legal ang pera nila, idaan nila sa magiging pera ng simbahan. Okay mo, kita mo na problema sila ngayon. Nung finris ng Court of Appeal sa pera, naku, delikado. Raul De Leon, sana maging matalino ka. I'm not singing the tune of QOGC, okay? I'm not singing the tune of all of them. I'm singing the tune of justice. That's it. So, Maximo Dakaya, ang bagay gamitin kay Kibulog ay mental detector. Tama na, mental detector. Binbin, ground penetrating device o equipment po siya. Ganun ba? Okay, innocente ako. Tingin ko kasi tumutunog, metal detector. Pero inamin din naman lang may metal detector. Joel Gabo, good afternoon. Ramon Florentino, baka taguan ng helicopter at Chiti Kibuloy ay So, ang mga helicopter niya, tsaka andun sa hangar, lahat. Nakita natin, dami mga kung may aeroplano siya, may helicopter siya. Elmer Coti, gusto lang siraan kasi yon ang number 1 supporter ni Duterte para lahat. Well, hindi natin masasabi, pero talaga kung ako tanungin mo, hindi paninira po. You can never say na disente si Kibuloy. You can never say that Kibuloy has that right to cry for justice because all the while, binigyan siya ng pagkakataon. Sinagot niya ang mga akusasyon sa kanya ni alias Amanda at saka ibang mga tao at saka sa Amerika. So wala siyang karapatan magsabi na siya inapi. Nako, for Diyos por Santo. If you're the Son of God, then you have nothing to be afraid of. Ganun na kasimple Kibuloy. Kaya sumuko ka na para hindi kami makaproblema dito. Ronnie sorry, ito to, General T. Yamashita never brought gold in the Philippines, 1944 po. Hindi. Marami daw po eh. Well, hindi natin masabi kung bakit maraming gold na tagpuan dito kung hindi siya nagdala. Marami akong narinig na kwento na nakakita ng gold eh. So, surrender Kibuloy, Buloy, suko ka na. Hello, good afternoon po, General Toto, Amira. Galing drugs pinabili. Pwede rin drugs. Si Michael Yang ang kasama. Mike Wickelson, niya tama ang sinasabi niyo tungkol sa mga ilegalidad ng pag-aristo at paghulugog. Yes, tama talaga sa akin. Kung ako yan nag-lead dyan, tama lahat ang gagawin ko. Hindi yung tira bulag, yung tawag niya sa ilong ko, tira mango. Giovanni Liro, hello Toto Kasing, one of my choices for Senator at Bunyog Party List. Thank you po. Mr. Yuso, matagal nang walang batas para sa may hirap, kagaya ng ginawa ni Duterte, dati sa war on drugs. Kaya nga, dapat nga magkakaroon ng batas para sa mahirap. LB Agoylo, salamat Toto, Bunyog sa mga paliwanag mo sa amin, bumuhay ka. Batas lang pinag-usapan natin. Perseus Pardy, asan na si Tebes? Dr. Kasing, andon pa rin. Pero sa tingin ko, i-deport na yon. Ay tinanggihan na ng Timor-Leste ang kanyang pakiusap. Okay, si Bigilito Sharon, wala nang batas. Hi! Rene Diquinia, Ronnie Dagar. Yes, Casio Provinciano, Senator Toto, Mayadol, si Colonel Marcos ang pinatay, si Mayor Rolando Espinosa, tama ka. Si Marvin Marcos ang pumatay. At alam mo ba bakit pinatay? Kasi maraming mga gagamitin ni Juby Espinido na testigo si Mayor Rolando Espinosa. At gamit pa yung mga cheque
na binigay sa mga general at mabibisto sila. So para magiging mahina ang kaso, ay papatayin si Rolando Espinosa para wala ng testigo. At ang problema sa lahat, si Bato pa ang nag-absuelto sa mga general na ito na kinasuhan sila lahat ni Espinido. Nikolai Ruskop, sa totoo lang po, attorney, napadulas yung abogado nito rin. May ginto. Hindi ko alam. Sinabi ba niya may ginto? Rizalino Dayogo Dicado, Maximo Dacaya, Francisco Oy, si Kibuloy really loved his kingdom. Wala yan. Utak, ano yan, si Kibuloy na yan. Sabog na yan. Kaya kailangan ng mental detector ang dapat gamitin nila. Mike Fickelson, Imornival, sa La Union, mga bunyog sa La Union, Merjan Destresa, mabagyong hapon sa inyong lahat. Skybright, ikaw maninira ka naman, si Apollo Kibuloy, hinahanap ng PNP. Ang tanong, nakita mo ba merong ginto dyan? Bakit nakita pa nila si Kibuloy? Inamin naman lang, hindi lang nakita. Nag-analyze lang po ako, Skybright. Hindi ako nagsabi na may ginto. Sinabi, analyze lang, baka may ginto. Baka ginto ang hinabol, hindi si Kibuloy. Antonio Miranda, pro-rapist. Hindi ako pro-rapist. Ano ka ba? Ang utok nyo naman. Ayaw kong sabihin na hindi nyo naintindihan. Pakinggan nyo, naintindihan ba ninyo? Kinasabi ko. Amor, huwag iboto bunyog, hindi mananalo bunyog. Wala namang problema. Karapatan mo yan. Kaya nga nasisira yung bayan natin kasi binubuto mo yung kagaya mga artista. Amor? Sige. Ikaw na, sabi mo, pisot, ikaw, Ilonggo ka, dapat ka, wala kang kwentang Ilonggo. Iberlingaw, lahat hinanap mo na at sigurado madami nakatago doon na gold at kwarta. Raul Salazar, hindi na biro yung ilang araw na, 10 taon na, 10 araw na. Jojo Jestro, yan sa akin, bakit? Wala talaga, gusto ko lang maayos lang ang paghuli. Kasi, naku, sinasayang ninyo ang ang galaw eh. Si Jesse Ray Cruel, may metal detector na dala raw ang mga pulis. Meron nga naman, inamin naman ng pulis eh. Pero gagamitin nila sa paghanap ng kuryente. Kasi ang kuryente ginagamit kung saan sila para magkaroon ng panghinga at magkaroon ng ilaw at magkaroon ng aircon. Mr. Sentoto, kailan po matutuloy ang ikaw at ako ni Super Mamsi? O sige, mga Sabado siguro. Philip Bisagalia, good evening po. Dr. Toto Kasim from Baguio City. Ay naimbagamalim mga kapsat ko sa Baguio. Tapos, Leonardo Tigas, dapat alamin o hanapin ng mga laborer. Ang mga tama ka, laborer at purman ang hanapin ko, hindi nila makikita ang engineer sa kaya architect. Jesse Ray Cruel, may metal detector nga. Ronnie Dagal, pukbong matatapang para sa inklusyong Pilipino. Yes, wanted si Kibuloy talaga. Kibuloy! Sumuko ka na! Sabi, Kibuloy, sumuko ka na! Kaya mag-apo ko, Salvador Espinosilla. Ang bottom line ay wanted si Kibuloy sa batas at hindi political ang tawag niya persecution. Ang problema sa Kibuloy, no one will really side or sympathize with you, Mr. Kibuloy. Kahit sabihin pa natin na hindi ginalang ang proseso ng batas para sa iyo, maintindihan ko na lang ang mamamayang Pilipino na kahit nilabag ang karapatan mo, ay ayaw nila rin pa sa iyo. Bakit po? Ano ang rason? Kasi nga tingin nila sa iyo ay ikaw ay guilty. Ang tingin ko rin sa iyo, ikaw guilty. Kaya nga lang, yan naman talagang galing Pilipino. Kapag guilty ka talaga, bakit ka kakampihan? Gusto pa nga patayin, di ba? Ganun lang kasimple. Pero ako naman, bilang marespeto po ako sa tinatawag na katarungan, respeto sa tinatawag na proseso ng batas, kailangan daanin natin sa tama na batas kung paano. Yan ang sa akin masasabi. Kaya siguro magandang Hilario Laban Idol, Natividad Kagol, tama po Sir Kausing, ibuboto ko po kayo. Salamat po. Sunny Day. Tapos si Braxy Sunny Day. Tapos sino pa? Salamat Sunny Day. Philip Sabal, sino pa ba iba? O sige, hanggang dyan lang muna tayo ha. At sumuko ka na! Kibuloy!